Angelo Palmones, magandang umaga Pilipinas! Huwebes tayo ngayon, 25 na ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 39 na lugar sa bansa nakararanas ng Dangerous Heat Index. Kahapon po naramdaman ang 48 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite. Isa hanggang 2 bagyo posibleng pumasok sa PAR sa susunod na buwan o sa Mayo. Supply ng tubig ng Maynila apektado na ng matinding init ng panahon. Higit naman sa 100 lugar nasa state of calamity na dahil sa El Nino. Ano yung mga pwedeng utangin? Wala po sa GSIS, bahagi po ng calamity loan. Pag-uusapan natin mamaya. Mataas na presyo ng bilihin kahit mababa ang farm gate price, tatalo pa ng Kongreso. PNP, ACG, GCAS, sanib puwersa naman para sa ligtas na cyberspace. Alkalde ng Cavite at kapatid na opisyal sinuspende ng ombudsman dahil sa korupsyon. Dating senador na Gisag sa makiblang buhay na sa edad na 84. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 4,000 na. 4,000 na ang kabuang premyo ng ating mahiwagang tunog. 2,000 para sa mga online viewers natin. At 2,000 naman para po sa mga nakatutok sa atin sa mga radyo at online. Pero sasagot via text line. Yan ha. Tig 2,000. Walang-wala eh. Daratali ng mga balita, halos sa 40 lugar nga sa bansang nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon. Ang pinakamataas sa Sangley Point, Cavite, umabot ng 48 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, ang heat index mula 42 hanggang 51 ay nasa ilalim na ng danger category. Maaaring magresulta ng iba't ibang heat-related illnesses tulad ng heat cramps, exhaustion at heat stroke kapag tuluyang na-expose sa matinding init ng araw. Ilan sa 39 na lugar na nakaramdam ng mapanganib na heat index ay ang sumusunod. Buod po sa Sangley Point na mayroong 48 degrees Celsius, ang Dagupan City naman sa Pangasinan 47 degrees Celsius. Masantos yung kabasanid si kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Naku, ingat po kayo. Sa Baler, doon sa mga magsusurfing, ang Baler Aurora po ay nakaranas ng 47 degrees Celsius. Sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay, 46 degrees Celsius. Gayun din ang Rojas City sa Capiz, 46 din. Nakaramdaman naman ang 45 degrees Celsius ang QB Point sa Cavite o sa Subic Bay. Olongapo City po ito ha. Waburlan, Palawan, Legazpi City sa Albay. Gayon din ang Birac Synoptic Station sa Catanduanes. Aparay, Cagayan, 44 degrees Celsius naman. Gayon din ang Tuguegarao City. Ang ISU Echage Isabela, 44 degrees Celsius din. Yung Abulong, Tanawan, Batangas, nako, Mayor Senny Mendoza, 44 degrees Celsius din po ang kanilang naramdaman. Nasa boundary lamang po yan ng Talisay. Sa San Jose Occidental Mindoro, 44 degrees Celsius. Puerto Princesa City sa Palawan, 44 degrees Celsius. Ganon din po sa Coron, Palawan. At ang mga sumusunod pang mga lugar, 43 degrees Celsius. Kasama dyan ang Iloilo City, Dumangas, ang Catarmando ng Samar, Giwan Eastern Samar, Tacloban City sa Leyte. Ang mga nakaramdam ng 42 degrees Celsius, ang Science Garden sa Quezon City, Lawag City sa Ilocos Norte, naku, iba Zambales din ha. Gayon din sa Clark International Airport yan po sa Pampanga. CLSU Muñoz sa Nueva Ecija, in Panta Quezon, 42 degrees Celsius. Ganon din po sa Alabat, ang Alabat tabing dagat po ito, 42 degrees Celsius. Mulanay, Quezon, 42. Calapan, Oriental Mindoro, Masbate City, ang Pili, Camarines Sur, Davao City. Uy, may buntag sa matig pamananato sa Davao ha. Jun Suter, Amping Biya. At sa Cotabato City, sa Maguindanao, 42 degrees Celsius. Ganon din sa Butuan, sa Agusan del Norte, 42 degrees Celsius. Magandang umaga Pilipinas!
Posible naman pumasok ang 1 hanggang 2 tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na buwan o ngayon pong Mayo. Ayon sa Pag-asa, maaaring magmula ang bagyo sa Western Pacific papasok ng PAR, maglalandfall sa sentrong bahagi ng Pilipinas bago lumiko palabas ng bansa. Sakaling mabuo ito at pumasok ng Pilipinas, ito ang magiging kauna-unahang bagyo sa bansa ngayong taon. Nagbabala naman ang Maynila na posibleng numipis na ang kanilang alokasyon ng tubig dahil sa tindi ng init ng panahon. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ng Maynila Water Supply Operations Head na si Engineer Ronald Padua, sa ngayon ay normal at tuloy-tuloy pang naisiservisyo nilang tubig. Yan pa man hinihimok ni Padua ang mga consumer na maging responsable sa paggamit ng tubig. Sa ngayon po wala pa. Although meron mga interruption, ito po yung mga normal maintenance po. Maintenance, na ginagawa namin sa amin sa mga pasilidad. Mm-mm. But then again, hindi rin po tayo dapat magpakapate kung ganito po ka-normal yung sitwasyon ngayon kasi hindi pa nga po dumarating yung pag-ulan. Mm-hmm. And patuloy pa rin po yung aming puspos sa paggawa o pagtapos ng mga tinatawag na augmentation projects at pagre-ready dito sa mga to. So just in case lang po na magbawas ng alokasyon dito sa Metro Manila. Patuloy din na niyang lumalakas ang demand ng tubig dahil naman sa mga nakarang araw, nakaranas tayo ng matinding init. Meron pong may mga times po sa mga nakaraang araw na nagpipik po siya. Tumataas po by more than mga 3 to 5% po sa normal. Oo. But hindi naman po nagtutuloy-tuloy. So siguro dahil na nga rin po sa sobrang init, talagang medyo lumalakas o nagsasabay-sabay po ng gamit. Samantala, 103 lungsod naman at mga bayan sa bansa nagdeklara na ng state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joel Villarama, 5 probinsya rin ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang dito ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur. Naging batayan na niyan deklarasyon ng 5% populasyon at 30% kabuhayan na apektado na ng El Nino. Sinabi ni Villarama na pumalo na sa 3.94 billion pesos ang pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon, sabay-sabay namang sinailalim sa Power Alert ang Luzon, Visayas at Mindanao Grid. Inilagay ng NGCP ang Luzon Grid sa Red Alert kahapon mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at Yellow Alert mula alauna ng hapon hanggang alas 3 at mula alas 4 hanggang alas 11:20 ng gabi. Sinabi ng NGCP na offline ang 4 na planta noong pang 2023, 4 mula sa Enero hanggang Marso ng 2024 at 12 simula naman itong Abril. Isinasailalim din ang Visayas Grid sa Red Alert mula tanghali hanggang alas 5 ng hapon at naulit pa yan alas 6 ng hapon hanggang alas 8:43 ng gabi. Isang planta sa Visayas ang offline simula pa noong 2022, 2 nitong 2023 at 15 naman nitong Abril. Inilagay naman sa Yellow Alert ang Mindanao Grid mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. 9 na planta nito ang offline mula Abril, habang 5 planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad. Tandaan ho natin, ang Mindanao dependent po sa hydro. Dahil nga malaking bahagi po ng kuryente nanggagaling sa hydro dyan po sa mga area na yan ng Mindanao. Pinag-aaralan na ng Department of Energy ang pagbibigay ng dagdag na insentibo para sa pagpapakabit ng solar power sa mga tahanan. Inanunsyo ito sa DZRH ni Assistant Secretary Mario Marasigan sa harap ng nararanasang pagtipis na supply ng kuryente dahil sa mataas na demand ngayong panahon ng tag-init. Mungkahin ni Marasigan, maaaring magkaroon ng special arrangement sa pagitan ng installer at ng bangko para sa mas madaling pag-utang at maging bahagi ng home improvement loan ang pag-install nito. Pinag-aaralan din daw nila na gawing offsetting na lamang ng kilowatt per hour sa halip na presyohan para mapagaan din ang bayad sa kuryente. Kaya naman nakikipag-ugnayan na sila sa Energy Regulatory Commission para mapag-aralan din ang tamang pagpasa ng presyo na hindi mapeperwisyo ang mga walang solar power. Alam mo ninyo yun ang nagbabayad na tayo ng pitol, di ba? Para sa renewable energy. Tapos ngayon, mag-i-invest ka na naman para sa sarili mong solar power system sa loob ng bahay. Ay, sus may Ginoo. Kailan kaya natin matututunan na ewan ko. Basta bagal ho natin. Ano pang nangyari? Akala ko ho ba ang administrasyon ay pabor na gumamit tayo ng nuclear technology?
Parang matatapos ng ikatlong taon ho ng administrasyon. Drawing pa rin ho yung hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Jesus, may ginoong buhay. Siya, sige. Talagang kung hindi natin opsyon ang paggamit po ng solar technology, wala tayong magagawa. Solar technology ng nuclear technology. Hintayin na ho natin, lalo pang umasenso yung mga kalapit bansa natin na gumagamit ho ng ganyang klase ho ng technology. Pinaimbestigahan naman ni House Speaker Martin Romualdez kung bakit tumataas ang presyo ng mga paunang bilihin kahit hindi naman gumagalaw o nagbabago ang farm gate price ng mga ito. Ayon kay Romualdez, sinatasan na niya si Quezon Representative Mark Enverga, ang chairperson ng House Committee on Agriculture and Food. Agad na magsagawa ng investigasyon sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo. Ang hakbay ginawa ng speaker matapos makipagpulong sa mga kinatawan ng mga producer, retailer at grocery stores noong Martes kaugnay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa nasabing pulong, sinabi ni Jason Kailet ng grupong Sinag, ang farm gate price ng bigas, manok, baboy, sibuyas hindi naman gumalaw sa nakalipas na 3 buwan, kaya wala itong dapat na malaking pagtaas sa presyo. Nangako rin si Romualdez na gagamitin ng Kamara ang oversight function upang talupan ang issue at makagawa ng batas na may kinalaman sa para mas maprotektahan ang mga mamimili laban sa mga mapagsamantala. Sa Senado din, pinasisilip na ni Senator Amy Marcos ang malaking diferensya sa pagitan ng farm gate price at retail prices ng mga agricultural product. Ayon kay Senator Amy, kahit pinaluwag ang importation ng agri-products, posibleng hindi pa rin ito maramdaman ng mga Pinoy kahit na bumaba ang presyo ng bigas dahil sa mahal naman ang importation. Ginawa ng Presidential System ang pahayag matapos maglabas ang Pangulong BBM ng Administrative Order No. 20 na nag-aalis sa non-tariff barriers sa importasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Kaya ang bilis din ho ng DA, mag-i-import na naman daw tayo ngayon ng isda. Sinabi pa ni Senator Marcos na tapos na ang harvest season ng palay at imposibleng maremedyohan ang minimum access volume ang mataas na presyo ng bigas. Naniniwala naman ang mababatas na hindi mapapababa ng liwagang restriction ang presyo ng bigas sa ilalim ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Idinimpa ni Senator Amy, maapektuhan ito ang mga lokal na producer, partikular na ang onion farmers dahil bababa na naman ang presyo ng mga produkto gaya ng sibuyas, isda, karneng baboy at maging ang sukal. Mahalagaan niya ang regular na konsultasyon sa pagitan ng mga magsasaka, mga consumer at iba pang mga stakeholder para mabantayan at masuri ang epekto ng AO20 at ng pagpapatupad ng MABA. Samantala, mag-showbiz nga muna tayo bago ang ating palengke report, ha. Alam ba ninyong si Osang, si Rosana Roses? Nabutan niyo yun, huwag naman kayong ganyan. Si Ivan, alam ko hindi niya ito inabutan. Pero si Malo Cabral, idol niya nga ito eh. Si Rosana Roses, nag-aalaga daw ho ngayon ng baboy. Kaya madalang na siyang kumain ng pork. Yan ang showbiz report ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Mula nang mag-alaga ng Vietnam pig, yung maliit na baboy, Kuya Angel, itong si Rosana Roses, nabawasan na ang pagkain niya ng mga pork. Minsan nga ayaw niya na talagang kumain. Mas gusto niya yung mga gulay, chicken, at kung ano-ano pa. Huwag lang baboy. Kumbaga parang nakatulong din itong pag-aalaga ni Rosana Roses kay Libron. Libron kasi yung ibinigay niyang pangalan doon sa Vietnam pig na kanyang inaalagaan ngayon na parang isang baby. Pinapabanguhan, pinaliliguan, binibihisan at ginagawang parang tunay na anak. Aliw na aliw, baliw na baliw itong si Rosana Roses kay Libron. Kaya naman pati yung pagkain niya ng baboy o ng pork ay nabawasan na rin. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Nadali ako doon ni Morley. Akala ko naman talaga nag-aalaga ng baboy. Tatanungin ko pa naman sa kanya, ilang sound level na ho ngayon? Ano, alam mo ninyo, akala natin madali hong mag-alaga ng sa livestock, ano ha? Sa totoo lang, pagka ang baboyan ho ninyo less than 50 ho ang inahin, hindi ho kumikita yan. Hindi nga break even yan eh. Parang alkansya lang yan na nag-save ka, tapos pag nakapagbenta ka, dun mo mababawi. Pero sabihin mo tumubo, hindi ho totoo yan. Para ka lang nagsisave, dapat mahigit ho 50 ang inahin mo.
Samahan ho ng PIDS ngayon. Nako! Lasing na lalaki. Naghamo naman ng suntukan, patay ng suntukin ng 3 beses ng isang barangay tanod. Talaga? Nangyari ho yan sa Peñarubia, Abra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Sarish 41. Ay magnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Nasawi ang isang 36 anyos na lalaki matapos suntukin ng 3 beses ng isang barangay tanog sa barangay Pachao, Peñarubia, Abra. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakainom umano ang biktima at hinamon na suntukan ng ilang kalalakihan. Ayon kay Police Captain Jun Selewan, hepe ng Peñarubia Municipal Police Station, inunahan sinuntok ng barangay tanog ng 3 beses ang biktima na tinamaan sa mukha at leeg. Kagad namang isinugod ni Barangay Chairman Don D. Baker ang biktima sa ospital, subalit binawi ng buhay. Sumuko ang barangay tanod sa mga alagad na batas at sinabing dinepensahan lamang niya ang sarili at wala itong balak na patayin ang biktima. Harap ito ng kasong homicide. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Masantos siya kabasan si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Diniskwalipika naman ang Commission on Elections si Cagayan Governor Manny Mamba dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code noong eleksyon ng 2022. Sa 23 pahinang desisyon, dineklara ng unang dibisyon ng poll body, bakante na ang pwesto ng pagkagobernador ng Cagayan. Otomatika itong pupuna ng kasalukuyang Vice Governor na si Melvin Vargas Jr. alinsunod sa law of succession. Inatasan din ng Comelec Law Department na magsagawa ng preliminary investigation para sa posibleng kaso laban kay Mamba kaugnay ng umano'y vote buying. Motorsiklo bumangga naman sa steel barrier sa gilid ng highway sa Balungaw, Pangasinan. Nako, patay po yung 20 anyos na rider. Tapos yung 2 angkas naman ito, critical. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Crisa Alicia Damasco Cabado, 20 anyos, habang sugatan naman ang angkas nitong sila Angeline Sigismundo, 18 anyos, at John Paul Arlantico, 29 anyos, kapwa mga estudyante at mga residente ng Barangay Balin, Kanaway, Rosales. Sa ulat ni Balungaw Chief of Police Captain Jimmy Panimbatan, alas 3:05 ng madaling araw naganap ang aksidente sa highway sa Barangay San Raimundo, kung saan sakay sila ng motorsiklo na minamaniho ni Cabado nang malus control ito sa manubela at bumangga sa steel barriers sa gilid ng daan, dahilan upang sila magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. At dahil sa wala silang suot na helmet, napuruhan sa ulo at mukha si Cabado, sanhi ng kanyang agad na pagkamatay. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sila Sigismundo at Arlanticuna, pawang mga nagpositibo sa alcohol threat. Nako. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kaya dapat talaga kung magmamaneho ng sasakyan, whatever, kung lalong-lalo na kung 2 motor, wag iinom. Ay, sus ko mga kabataan ngayon, sayang na buhay. Magandang umaga din po sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. Hoy, sa mga taga Bayugan City, may buntag ninyo diha sa Agusan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Belgium at sa mga taga Hayward, California. Good morning. At sa mga taga William Moore Air Base ng ito dyan sa Pasay. Good morning. Mga mamis, laundry day today. Kunot noo ka ba kapag makapit, madakit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. At muli tinatawagan po natin ang lahat ho ng mga amateur at mga professional photographers. Ipadala na po ninyo ang inyong mga entries para sa Pagcor Photo Contest 2024. Ang tema nga po nito ay harvest time para ipakita ho ang sipag, husay, pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para magkaroon tayo ng masaganang ani at magkaroon ng food security. Ayon kay Pagcor Chair Al Tenco, meron nga pong dagdag na bagong kategorya, yung drone category para naman ho doon sa mga kuha ng mga drone camera.
Sabi din ho ni Chairman Tenko, ang premyo para ho sa mga naghihintay ng mga mananalo, 8 ang mananalo para sa conventional category, tatanggap ito ng tig 100,000 pesos. Tapos yung tigwa 8 din sa mobile at drone category, tig 50,000 pesos ho naman. Ha? Ayan, kahit yung mga mga taniman ho ng bulaklak, yan po pwede ho yan. Ha? Doon sa mga taga Quezon, ha? Yung taniman ho ninyo ng kakao dyan, ha? Pwede ho yan. Ang prizes po ay tumataginting na 2.23 million pesos in total. Tapos ngayon ho, 16 years old and above po pwede hong sumali. Basta ang mga entries ay kuha po mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. At ang mga entries po ninyo ipadala na kaagad sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Pwede ho sumali sa 3 kategorya. Ha? Kung meron ho kayong drone, di uubra. Wala naman, di manghiram muna. Yan, ha? Basta importante, padala nyo na po yung inyong mga entries. Maganda umaga, Pilipinas! Mga nagsilikas na residente ng barangay First Buldon, Maguindanao, dahil sa bakbakan ng 2 magkalabang angkan, pinabalik na ng kanilang mga tahanan. Siguro nagiging okay na, no? Ha? Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa pangunguna ng LGU Buldon at ng Municipal Police Office, hinikayatan nilang bumalik ang mga residenteng lumikas mula sa Barangay Pierce, Buldon, Maguindanao del Norte matapos ang barilan ng 2 magkalabang angkan noong buwan ng Ramadan na ikinasawi ng 3 tao. Dahil sa naganap na bakbakan, may mga kabahayan na nangasira dahil sa tama ng mga bala. Matapos sa makausap ng kanilang alkalde at vice-alkalde ang mga residente at ang pagbibigay assurance si Provincial Police Office Director Police Colonel Sultan Salman Sapal na may pulis silang iiwanan na magbabantay sa Barangay Pierce, dahilan na tuluyan ng napawi ang takot ng mga residente at nakumbinsin na ring umuwi na may dala pang relief assistance mula sa LGU. Bilang challenge kay Provincial Police Regional Director Salman Sapal, sisikapin umano nitong bago siya mapapalitan sa pwesto ay masesettle niya ang magkalabang magkakamag-anak na angkan sa Barangay Pierce, Buldon, Maguindanao del Norte. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Nakaligtas naman sa pananambang ang isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue pero patay ang kanyang driver sa Barangay Santol, Quezon City. Ayon sa mga investigador, may ranggong Revenue Officer 4 ang naturang opisyal nakadestino sa lungsod Quezon. Sakay umano ito ng kanyang Toyota Fortuner ng pagbabarili ng riding in tandem. Tumalo ng naturang BIR official palabas ng sasakyan pero napuruhan ng 29 anyos na driver nito na si Arvin Lacuesta. Na-recover ang 5 bala ng baril sa crime scene habang wala pang pahayag tungkol dito ang Quezon City Police District. Nako, tsaka parang tahimik ho yata ang BIR dito ho sa pananambang na ito, no, ha? Ano kayang motibo ng pananambang na yan, ha? O teka nga pala, magandang umaga nga pala sa BIR. Anong nangyari na? Bakit nga pala parang tahimik na tahimik ngayon? Magkano bang nakolekta? Ha? Nakakota ba ang BIR? Parang ala ako nababalitaan, ano, ha? Magkano ang total na nakolekta ng BIR? Wala pang balita, ano, ha? Nagtapos ng nitong Abril, ba? Ang filing ng ITR. Magkano? Nakagol ba? Makakagol ba? Yan siguro ang tanong doon. Ayan, ha? Uy, magandang umaga nga pala doon sa namamahala ng rancho dyan sa likod ho ng SSS, ha? Ayan. Ayan, doon pala ang bagsakan ng baka, ano, ha? Doon. Basta, ano, ang ganda ho ng signal ng code ng signal ng pagka pumapasok man siya. Tarajing, put-put. Ayan. Tarajing, put-put. Ayan. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Paano makakakota kung ganun ho ang kalakaran? Maganda umaga, Pilipinas! Nagrereklamo nga daw po yung 2 distrito din sa Quezon City dahil bakit sila charge ng tigta 30 manok. Tapos dito naman sa Caloocan, tigta 3 manok din po. Sa Caloocan, tigta 3 manok. Sa Makati, ganun din, tigta 3 manok. Tapos sa Maynila, 20 manok lang.
Oh, unfair nga naman. Ayan. Basta ang masaya dyan si Rapi Canteros kasi mabibigyan na naman daw po ito ng bagong posisyon. Ayan ha. Ay, sus, may ginoong buhay talaga. Ada, sige, batiin muna natin ang magandang umaga si Attorney Neil Cordero dyan po sa Tacloban. And speaking of Tacloban, new anti-insurgency campaign sa Eastern Visayas matagumpay ayon naman sa mga police officials. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Patuloy na nagiging matagumpay ang kapulisan sa anti-insurgency na kampanya sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Rinaldo Pawid. Sa combat insurgency ng Police Regional Office may 81 na voluntaryong surrender na ANP at 7 naman na huli simula Enero 1 sa taong kasalukuyan hanggang kahapon. Sa 81 na NPA na sumuko, 35 dito mula sa Northern Samar, 18 sa Eastern Samar, 16 sa Samar, 10 sa Leyte, 2 sa Tacloban City. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ito ng PNP at ina-assist ng mga ito kung makakabilba ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ECLIP. Papaigtigin pa ng PNP ang kampanya para hindi ma-recruit ng NPA mga bata ng mga estudyante na target ma-recruit ng New People's Army. Wala sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga po sa mga taga Zamboanga City. Sabi po ni Oliver Saladino, umuulan daw dyan ngayon. Abay, maraming salamat sa impormasyon na Oliver. Sana all makatakap din ho ng mga pag-ulan. Ay mga misis, sa muy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng muy araw at muy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglambat sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit na. At eto ngayon ang ating mahiwagan tunog dahil sabi ko nga sa inyo, ang clue dito, pagka kayo'y gagamit nitong item na gawa sa plastic, kinakailangan na gumamit ka muna ng Shield Bath Soap. Mahiwagan tunog. Iyon parang mayroon yan parang washing machine. Pero hindi ho yan washing machine. Mechanical device na gawa sa plastic. Ayan, Pero kadalasan pagkagagamit kanya, kinakailangan ka muna maglinis ng kamay, gamit nga po ang Shield Bath Soap. 2,000 naghihintay para po sa ating mga sasagot sa text line at sasagot po naman online. Pero siyempre, sabi ko, sharers buds, i-share nyo muna ang ating programa at saka ho kayo magpadala ng entry para po sa inyong sagot sa ating mahiwagan tunog. Ang mga text line ho naman ay po pwede ho ninyong ipadala sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ang pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sugot. 1 beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga. RH number 1, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Saan man ang lakad ho ninyo ngayong araw na ito, siguraduhin lamang po na may proteksyon tayo laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At maganda umaga po sa mga blind masseur na suki po ni Senator Lito Lapid sa mga paliparan. Kamusta na po kayo? Mayor Sandy Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo. Ganyan din kay Justice Max de Leon, kaagang gumising. Sinuspende naman ang ombudsman ng 6 na buwan si Mayor Alston Kevin Anarna ng Silang Cavite. Ganyan din ang kapatid nitong si Nathaniel Anarna Jr., ang chairman ng Bids and Awards Committee dahil sa alegasyon ng korupsyon.
Batay ito sa kasong graft and ang corruption na iniharap ni Edgardo Arencio Bayan sa ombudsman na nagugat sa umano'y maanumalyang pagbili ng bulaklak at iba pang materyales na ginamit sa kapistahan ng kanilang bayan. Dati chibog lang ang ino-overprice. Ngayon pati bulaklak. Bakit di si Mayor mahilig sa bulaklak, ha? Inakusahan ng complainant ang magkapatid na nagsabwatan. Pinalabas na nagkaroon ng public bidding. Ini-award ang kontrata sa pinaboran nilang supplier. Ayon kay Ombudsman Sam Martires, pinatawa ng 6-month preventive suspension ng si Mayor at ang kapatid nitong chair ng Bids and Awards Committee upang hindi ma-impluwensyahan ang investigasyon at maprotektahan ang mga dokumento. Nagdesisyon ang ombudsman na suspindihin ang dalawang opisyal batay na rin sa resulta ng paunang investigasyon na nagpapakita may sapat na ebidensya para ituloy ang kanilang kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of service. Kung mapapatunayang matibay ang ebidensya laban kay Mayor Anarna at kapatid nito, posible silang tuluyang matanggal sa serbisyo. Ombudsman Sam Martires, magandang umaga po sa inyo, ha? Kailan ho kaya naman maaaksyonan yung reklamo ho doon sa mga taga San Miguel, Bulacan, ha? Yung tatlong nahuli, ha? Yung Tres Marias na nahuli na nagkakasino. Maganda umaga, Pilipinas! Mga tanker na posibleng pinagmula ng oil spill sa Limay, Bataan, kinuha na ng sample ng langis. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Upang matiyak ang pinanggalingan ng tumagas na langis sa karagatang bahagi ng Limay, Bataan, kinuna ng sampol ang laman ng 16 na oil tanker na nasa baybayin ng Orion at Limay na pinangisiwaan ang investigasyon ng Philippine Coast Guard batay sa pagsusuri naman ng Environmental Management Bureau EMB sa katubigan na apektadong lugar. Wala umano itong masamang epekto sa mga isda, ekolohikal at kapaligiran. Subalit patuloy naman ina-advise ng Senro ang huwag maliligo sa lugar na apektado ng oil spill hanggat hindi pa naaalis ang nasabing langis at di pa idinideklarang safe ito. Ang mga apektadong 3 lugar na barangay na nasasakupan nito ay ang Barangay Wawa, Barrio Luz at Barrio Kitang. Sa isinagawan tulong-tulong na paglilinis ng Tupad, Senro, PCG at LGU Limay sa baybaying dagat, nakakuha ng 17 sako ng basurang waste na nagkaroon na ng kontaminado ng langis. Samantalang nakalagay pa rin doon ang oil spill boom upang hindi kumalat ang langis habang sinusolusyonan ito na patuloy na malinis at maialis na sa karagatan. Sinabi ni Vice Mayor Richie David na posibleng tumagal ang paglilinis sa oil spill hanggang 2 linggo at posible din umano na tumakas na rin ang pinagmulan ng oil spill sa dagat. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paaba kakayungan sa ating mga kababayan sa Pampanga. Pumanaw na ang dating senador na si Rene Sagisag sa edad na 84. Inanunsyo sa social media ng kanyang pamilyang pagpanaw ni Sagisag kasabay ng hiling na bigyan muna sila ng kaunting panahon para sa privacy habang sila nagluluksa. Nagsilbing spokesman ng yumaong Pangulong Cory Aquino si Sagisag mula sa pagiging human rights lawyer mula 1972 hanggang 1986. Naging senador noong 1987 hanggang 1992 bilang kasapi ng Liberal Party na namuno din sa Committee on Ethics. Malasakit naman ni Senator Sagisag sa ordinaryong Pilipino hindi malilimutan ayon kay Senator Risa Ontiveros. Detalye na balita mula kay Raymond Detpaa sa RS28. Raymond. Hindi malilimutan ang ating mga kababayan ang nakitang malasakit ni Senator Rene Sagisag sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ipinakita ni Sagisag ang pagdepensa sa demokrasya at karapatang pantao. Ipinamalas nito ang pagiging kilalang kontra martial law at nanatiling advocate ng human rights. Si Sagisag ay kasama sa tinawag na Magnificent 12 sa Senado na nagpatalsik sa mga US bases sa Pilipinas noong 1991. Hindi naman makalimutan ni Senador Nancy Binay ang ipinakitang pag-aalala ni Sagisag sa mga maliliit nating mga kababayan. Siya ay best friend ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay na kapwa human rights lawyers noong panahon ng martial law. Nauna nang nagpatid ng paikiramay sa pamilya Sagisag sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva,
Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senator Grace Poe at Senador Chis Escudero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maging ang Makabayan Block ng Kongreso, nakiramay din sa pagpanaw ni Senator Sagisag. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regunan, Arich Gerald Manamilky. Nakikiramay ang Makabayan Block sa pamilya, kaibigan at mga taga-suporta sa pagyao ni dating Senator Rene Sagisag na nila'y mahigpit na tagapagtaguyod ng karapatang pantao at demokrasya sa Pilipinas. Ayon kina Representatives Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Arlene Brosas ng Gabriela at Raul Manuel ng Kabataan Party List, hindi matatawaran ng pagsusulong ni Sagisag ng katarungan at pagtatanggol sa karapatang pantao. Tinukoy ng Makabayan Block ang napakaraming political prisoners na pinagtanggol ni Sagisag nung panahon ng martial law. Kapuri-puri din nila ang pagkontra nito sa anti-terror law noong 2022 maging sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Isa sa Sagisag sa Magnificent 12 na nagpalayas sa US bases sa Pilipinas, kaya nakalulungkot nila na natoon ang pagpanaw nito sa pagsasagawa ngayon ng pinakamalaking US-Philippine military exercises sa ilalim ng balikatan. Sinabi na Castro, Brosas at Manuel, ang legacy ni Sagisag bilang human rights lawyer at public servant ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino para patuloy na ipaglaban ng makatarungan at patas na lipunan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Inaimbestigahan naman ni Senator Bongo sa Department of Health and Professional Regulation Commission ang report laban sa ilang pharmaceutical company na nagbibigay ng bonggang incentive sa mga doktor para lamang ipromote o ireseta ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng scheme na sumasailalim sa multi-level marketing tactics. Sinabi ni Senator Go na ang taktikang ito ay nagpapataas ng ethical concerns sa loob ng medical community. Ayon kay Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health, karamihan sa mga doktor ay kilala sa pagka-profesional, kaya't nananatiling matatag ang tiwala niya sa mga doktor at iba pang nasa sektor ng paggagamot. Mataas ang respeto niya sa medical profession. Katunayan, a-attend lamang kahapon po ni Senator Go ng General Assembly po ng mga kumadrona, yung mga miyembro ng Philippine League of Private and Government Midwives. 4,000 ho yung hinarap niya dyan po sa Davao City. Sinabi pa ni Senator Go, napakasensitibo ang nasabing trabaho kaya't napaka-importante din ang integridad ng mga nasa ganitong propesyon. Ito ang dahilan ayon kay Senator Go kaya dapat gumulong ang investigasyon upang malaman ang katotohanan at magkaroon ng kaliwanagan sa operasyon sa marketing ng mga pharmaceutical firms upang marinig din ang kanilang panig at mapanatili naman ang tiwala ng publiko sa medical profession. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Health at magtagal ng advocate ng People's Right on Health, sinabi ni Senator Go na ang kanyang focus ay tiyakin na hindi mawawalang kumpiyansa ng publiko sa mga reseta na ibinibigay ng mga medical doctors. Face-to-face classes sinuspende sa Mandaluyong hanggang Biyernes na ito. Gayon din po sa San Juan at Pasig City, pero magpapatupad ng asynchronous classes ngayong araw. Detalye na balita mula kay Ijal Paro sa Arish 52. Ijal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Suspendido hanggang Biyernes o hanggang bukas mula ngayong Abril 25 hanggang 26 ang face-to-face classes sa Mandaluyong City. Anunsyo ng Mandaluyong Public Information Office hanggang bukas na nga asynchronous ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad dahil sa matinding init ng panahon. Nagsuspende ring muli ng face-to-face classes ang lungsod ng San Juan ngayong Huwebes. Epekto naman ang pinangangambahang pagtalo ng heat index sa 45 degrees Celsius pero kaiba sa anunsyo kahapon, sakop na ng suspensyon ngayong araw ang private schools sa San Juan City. Sa lungsod naman ng Pasig, wala ring pasok sa mga classroom ang public K-12 schools ngayong Huwebes. Batay ito sa napagkasunduan ng lokal na pamahalaan at Schools Division's Office na ipasususpende ang F2F classes sa pampublikong paaralan hanggang high school lamang ito kapag umabot sa danger level ang nararamdamang init ng panahon sa Pasig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Edniel, liwanagin natin pati private schools, wala na rin pasok dyan sa
Mandaluyong. at San Juan. Mandaluyong at saka San Mandaluyong Juan. at San Juan, pati private schools. Mandaluyong hanggang bukas, hanggang Biyernes. Okay. Sa Pasig naman, public lang, pero K-12 o ibig sabihin hanggang senior high school lamang, Kuyang Angel. Okay. Paano yung mga mag-i-exam? Kasi examination week din ngayon eh. Hindi naman totally walang pasok o klase at all. Kasi asynchronous yan, so baka mag-devise ng mga teachers sa mga activities online o kung paano man, modular, Kuya Angel. Baka next week na lang siguro yung exam, ano? Kasi mas mahirap naman mag-exam online. Di ba? Baka sumagot magulang. Baka sumagot yung magulang. Maraming salamat, Angel. Pero sa mga magulang naman, huwag niyong konsentihin yung gagawin ho ng inyong mga chikiting, di ba? Pagka-exam nila. Paano matututo yung bata kung, di ba, kayo ang sasagot? Huwag ganun. Hayaan natin sagutin ho nila yung kanila pong mga pagsusulit para ma-measure natin kung meron ba talaga silang natutunan. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas. At magandang umaga po sa mga kapatid nating mga magsasaka sa ating pong mga magbubukid. Lalong-lalo na ho dyan sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na nating umaasa sa kopra. Ngayon mga MSMEs na, kaya hindi sila basta-basta naapektuhan ng mga pagbabago ho ng panahon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad ng mga cacao beans para ma-process upang maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. Available po sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials ng 10 variants na yan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo yung mga available na stock niyan sa 0919-095-5935. Ulitin natin, 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po, sabi nga po ni Dr. Helen Tan, gawang lokal pero taste global and looks global kasi ito naman ay sinuportahan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology para mag-improve ang lasa, ang packaging at ang overall appearance para hindi para maikumpara ho natin dun ho sa mga kilalang mga brands abroad. Tangerine chocolate available po ngayon sa 0919-095-5935 o sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas. Kita nyo si Daniel Padilla, hindi lang ho kumain ng tangerine chocolate, nabigyan ng tangerine. Maaga pang nag-birthday. Imbitado ka ba, Gorgie Rula? Ang nakasama ho ni Daniel sa kanyang birthday ay mga batang may sakit. Gorgie? Bukas April 26 ang 29th birthday ni Daniel Padilla, pero noong Sabado, April 20 ay sinelebrate na niya ito sa Child House, isang foundation na kung saan ay nag-aalaga sila ng mga batang may cancer. Sinorpresa ni Daniel ang mga batang may sakit na sobra nilang ikinatuwa. Tahimik lang ang aktor at wala pa siyang sinasabi kung paano niya i-celebrate ang kanyang kaarawan, pero ang hinihintay ng karamihan ay kung babatiin din kaya siya ng dating girlfriend na si Catherine Bernardo. Nung nakaraang birthday ni Catherine ay nag-post si Daniel sa kanyang social media account ng pagbati sa dating nobya, pero hindi siya naimbitahan sa birthday party nito. Ang sabi ng ilang taong malapit sa aktor, abangan na lang daw ang isang malaking sorpresa mula sa kanya na kung saan ay may bago siyang malaking endorsement. May pinaghahandaan na rin daw itong drama series at pelikula, pero wala pang sinasabi kung kailan niya ito sisimulan. At may chismis pang magsasama raw sila ni Andrea Brillantes sa isang movie project, pero walang may nagkumpirma ng naturang haka-haka. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Switzerland at magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Coronadal City sa South Cotabato. May ngaagan sa mga katuran tada, halong kamo, Inalakas pa ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng finance application na GCash ang panawagan para sa mas ligtas na cyberspace na sa ginanap na AngelNet Summit ng PNP sa Campo Crame, Quezon City. Layunin ng summit na mapanatiling ligtas at mapagtibay pa ang cyberspace upang mas maprotektahan ang mga nangangailangang sektor ng bansa, partikular na ang kabataan at mga kababaihan. Ito'y dinaluhan ng mga opisyal ng PNP, GCash at iba pang mga lokal na opisyal
meron pang mga taga-international organization upang talakayin ang mahalagang hakbang at mga paraan para sa mas ligtas na cyberspace sa bansa kontra sa karahasan at pang-aabuso. Upang tuluyang mapuksa ang cyber threats, partikular na ang online scam, nakipagsanib puwersa ang GCash sa iba't ibang ahensya tulad ng PNP-ACG, NBI at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa datos kasi ng PNP, mahigit sa 15,000 na mga insidente ng online scam, partikular ang swindling, ang naitala sa bansa ngayong taon. Samantala umabot naman sa 4 million ang mga mapanlinlang na mga account na naipasara ng GCash at ng PNP-ACG nitong 2023. 10 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Number 1. May advice na ba saan mamimigay ng pera ngayon si Sherwin Alparo? Ala ba? Antabayanan po ninyo. Okay, bibitaw. Para malaman nyo kung saan mamimigay ng pera maya-maya lamang si Sherwin Alparo. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Switzerland. Ay, sa mga taga-Solano, Nueva Vizcaya, maganda umaga po sa inyo. Nagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte sa patuloy na tiwala sa kanya ni Pangulong BBM kahit bad shot na siya kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Partikular na pinasalamatan ni VP Inday ang hindi pagsibak sa kanya ng Pangulo bilang kalihim ng Department of Education. Tiniyak din ng Vice Presidente sa Pangulong BBM na patuloy siyang maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na wala siyang nakikitang dahilan para tanggalin sa gabinete si VP Inday dahil maayos naman ang kanyang trabaho at hindi ito involved sa anumang corrupt activities. Umapila si Governor Manuel Mamba sa sambayan ng Cagayanos na maging kalmado lamang, mahinahon sa kabila ng naging desisyon ng Commission on Election First Division na pagdiskwalipika sa kanya bilang gobernador. Paliwanag ng kampo ni Mamba, mananatili at ipagpapatuloy nito ang kanyang tungkulin bilang ama ng lalawigan hanggat wala pang pinal na desisyon. Binigyan din pa ni Mamba na handa siyang harapin ang lahat ng mga gawa-gawang asunto laban sa kanya sa prosesong ibinibigay ng batas. Una naman tiniyak ng mga abogado ni Mamba na maghahain sila ng motion for reconsideration sa Comelec Bank para iapila ang disqualification order ng First Division na ipinalabas nitong Martes, April 24. Merong 5 araw para maghain ng MR ang legal team ni Mamba sa Comelec Bank. Noong Disyembre ng 2022, ganito rin ang naging desisyon o sitwasyon ni Mamba nang magpalabas ng disqualification order ang Second Division ng Comelec kung saan ibinasura naman ang Bank ang desisyon ng naturang division. Magugunitang naghain ng disqualification cases ang natalong gubernatorial candidate na si Dr. Sara de Guzman Lara, kapwa sa First and Second Division ng Comelec. Ay naman, siya, sige. Sa dami ng kinakaharap nating problema, dapat magandang ating gising. Paano ho tayo magkakaroon ng magandang gising? Dapat magandang ating tulog. Yan po ang binibigay na ayuda sa atin ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ang postbiotic po naman talagang inaral po sa hapon. At base sa kanilang clinical trial, yan daw po pag pumasok sa ating katawan, ina-activate po ng mga dead microorganism ang commander ng ating immune system. Yun pong plasmacytoid dendritic cell. Ayan, para yung PDC na yan, hindi post-dated check kundi plasmacytoid dendritic cell. Ang ginagawa ho niyan, ina-activate po yung ating immune system, pinalalakas ang ating immune system at itinataboy po yung mga toxins sa ating katawan para habang tayo natutulog, nanunumbalik po yung ating lakas. Kaya tayo ho yung maabot sa stage ng tulog na nananaginip na tayo. Ayan, yung stage 4 ng tulog. Yan. Para kinabukasan, may sigla ka. Ayan, Ang Ultabayo po ay available sa Shopee at Lazada. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga kadagdag na mga katanungan, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Available din po ang Ultabayo sa Mercury Drug Store, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ngayon kung dyan ho sa inyong lugar wala hong stock ang Mercury Drug, pakitext ho sa atin nang sa gayon matimbrehan ho sila. Kaya sa ating mga kababayan sa panahon na tayo ho'y ginagambala ng puyat, pagod at stress, tandaan ho natin ang ating kasangga Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga,
Pilipinas. Hoy, ang malakas sa promo natin, si Sherwin Alparo ay nag-iikot dyan sa Taguig City. Sino kanyang mahuhuli? Hindi para ikulong, kundi para bigyan ng premyo. Ayan, ha? Pero ito, kasama na natin ang chairman po ng grupong Sinag, si Casendo, si Ginoong Rosendo. So, Casendo, magandang umaga po sa inyo. Casendo, yuhu. Zoom, nasa Zoom si Casendo. Casendo, good morning. Casendo 1, Casendo 2. Ayan. nasa Zoom si Casendo. Casendo, ayan, pumapasok na kayo. Casendo. At teka, ayusin nyo muna. Puputol-putol yung... Casendo, good morning. Morning, Angel. Ayan, okay. Medyo may konting delay. Ano, ha? Number one, ang sinasabi, malaki ang disparity ng farm gate price sa presyo sa mga pamilihan. Pakivalidate nga yung impormasyon na yan. Kasi pati Senado at Kongreso nag-iimbestigan eh. Yeah, yung price ng farm gate price for example. Teka. Ayos. Farm gate price for example. Casendo, babalikan namin kayo. Putol-putol yung signal ni Casendo. Maganda umaga, Pilipinas. Awan ti ultibayo dito'y bayombong. Nabayagin, sir. Sige. Itatawag nyo natin yan. Bakit nga pa walang dyan daw po sa awan pa iti ultibayo, ito'y bayumbong. Sige, itatawag ho natin yan. Para ho naman sa mga taga Central Luzon, huwag natin kalimutan ang alok sa atin ng Westchester Realty, ang pinakamura ng ready for occupancy unit sa housing industry ngayon with easiest term, 5% down payment lamang pwede pang gives. Matakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Ano pang iniintay ho natin? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit ho nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya yung pong Samira, Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, napakagandang investment. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili ng unit, may chance pa ho kayong bumiyahe ng libre. Punta ho kayo ng Sakura Festival dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan dyan. O dili kaya sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong o sa Thailand. Libre por two para bumiyahe dyan. Pero kinakailangan magaling ho kayong pumukol ng dart. Ayan. Para doon sa inyong dream destination, tumama ang inyong lucky dart. Makipag-ugnayan na po kagad sa lalong madaling panahon para po makahabol pa ho dito sa summer promo na ito ng Westchester Realty. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas. Okay na si Casando, Malo. Okay, nire-establish lang muli yung linya ni Casando. Handa naman ang hanay ng Philippine Navy sakaling manggulo ang China sa isinasagawang balikatan exercises. Itong tiniyak ng tagapagsalita ng Philippine Navy, spokesperson for Philippine Sea, si Commodore Roy Vincent Trinidad, matapos mamataan ang nasa 124 na barko ng China kasabay ng isinasagawang war games. Pero sinabi naman ni Trinidad na posibleng wala namang gawing aksyon ng China dahil naroroon ng US at iba pang puwersang kasapi ng balikatan. Siniguro naman ang tagapagsalita na hindi magsisimula ang kaguluhan sa Pilipinas dahil ayon naman sa international law ang sinasabi niyang contingency measures. Sabi natin na contingency or measures or appropriate measures, all of these are actions to ensure the safety of the ship or the task force, what is the task force to include the other ships. All of these actions are within international law. Yan, okay. Naalala ko tuloy yung video ni dating senador anong tawag dito? Miriam Santiago, di ba? Sabi ni Senator Miriam, madaling ikwento yun. Kalabanin natin ang China, girahin natin ang China, ano ha? Pero sabi niya, etong problema. Paano kung matalo ang China at sumurrender silang lahat?
Ano ipapakain natin sa kanila? May point ka, Sen. Oo, kumusta na ho kayo si Senator Miriam Santiago sa langit Sen, kumusta ka diyan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ipinagbawal na ng Migrant Workers Department ang deployment ng Pinoy seafarer sa mga passenger at cruise ships sa Red Sea at Gulf of Aden. Nakapaloob ang ban sa Department Order No. 2 inisyo ng DMW sa gitna ng pag-atake ng Houthi rebels. Sa ilalim ng kautusan, obligado ang manning agencies na lumagda sa affirmation letter na sisigurong hindi maglalayag ang barko nila sa Red Sea o sa Gulf of Aden. November 2023 nang kubkubin ng mga Houthi rebels ang Israel Link cargo ship sa Red Sea kung saan 17 Pinoy ang kabilang sa mga binihag. Wala pa bang permanenteng Secretary ang Department of Migrant Workers? Naalala ko tuloy yung isang kongresista na atat maupong secretary ho ng DMW. Nakaburol pa lang si Senator Toots Ople. Si Secretary Toots Ople, panay na ang bulong sa presidente. Nasarap-harapan. Interesado na ho siya na maging sekretary ng DMW. Kapal. Sa awa ng Diyos, hindi ho siya kasama sa mga kinukonsider ngayon. Kinontak na ng International Criminal Court ang mahigit sa 50 aktibo at mandating police officials na sangkot sa Duterte War on Drugs. Ito ay binunyag ni Senador Antonio Trillanes sa gitna ng investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi ni Trillanes na kung hindi makikipagtulungan ng mga pulis, ituturing silang sospek sa kaso at aarestuhin din ng Interpol kalaunan. Matatanda ang kabilang si Trillanes sa humihirit na makialam na ang ICC sa gera kontra illegal drugs ng Duterte administration, pero ayon ho naman sa Pangulong BBM, wala naman dahilan para makipagtulungan ng pamahalaan dito sa investigasyon ng ICC dahil gumagana naman ang ating judicial system sa Pilipinas. Pinigil ng Pangulong BBM ang pagtaas ng multa para sa illegal parking. Ayon sa Pangulo, hindi niya pinayagan ang Joint Traffic Circular No. 1 ng Metro Manila Council na nagtataas sa 4,000 pisong multa mula sa 1,000. Sinabi ng Pangulong Marcos na naniniwala siya sa intensyon ng panukala pero mainam na gawing prioridad ang pagdisiplina kaysa pagpapataw ng mataas na multa. Sa pamamagitan niya ng pagtugon sa responsibilidad ng bawat isa, makabubuo ng pangmatagalang solusyon sa problema sa trapiko. Posibleng maapektuhan naman ang foreign policy ng Pangulong BBM matapos itong mabiktima ng deepfake. Ito ang sinabi ng Presidential Communications Office dahil laman ng Peking audio ang pagdedeklara ng gera ng Pangulo laban sa China. Ayon kay PCO Assistant Secretary Dale De Vera, hindi ito ang unang beses na nabiktima ng deepfake ang Pangulong Marcos. Pero itinuturing itong seryoso kumpara sa naunang playful na pag-atake kung saan makikitang sumasayaw o kumakanta lamang ang Pangulong BBM. Ay nako, ang hirap po ito ngayon dito ho sa AI sa artificial intelligence, ang dami ng manloloko yung mga nadadali ho ng mga scam, lalong kaya kung kayo ho may ATM, kayo po may mga credit card, at gumagamit po kayo ng online transaction, ako ingat-ingat po wag ho kayong basta-basta magkiklik Sabi nga think before you click Maganda umaga po sa mga taga-Calamba, Laguna. Iimbestigahan ng DICT at mga law enforcement agency ang deepfake audio ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E&D, malinaw na panlilinlang ang layunin ng YouTube content na nang dapat balita. May tuturing umano itong cybercrime pero ipinapaubaya na nila ang pagkakaso sa Department of Justice. Sinabi ni Dean na nakikipag-ugnayan na rin ang DICT sa YouTube para malaman kung sino ang mga nag-upload ng sino ang nasa likod ng naturang channel. Balikan na natin si Casendo, si Ginoong Rosendo ng Grupong Sinag. Casendo, magandang umaga po sa inyo. Angel, magandang umaga. Magkano ang disparity ng farm gate price ng mga bilihin ng mga agricultural product at ng presyo sa palengke on the average? For example, kunyari chicken, mga 30 pesos, no? Ang diferensya. Ang layo ng dapat na presyo na retail price. Wow. Kasi ang live weight kung 95, dapat nasa 170
Pero umabot ng 200 200. ang presyo to 195, no? Yung sa karne ng baboy naman, ang live weight is 210, dapat 330, pero umabot ng 360. Talaga? So, Ang taas pala dito. Sa ano Metro Manila yan? Sa Metro Manila o mga highly urbanized area? yeah, sa Metro Manila niya. Kasi sa amin sa Mindanao, hindi pa naman umaabot ng ganong kataas eh. Yes, sa Mindanao, hindi naman. Yung farm rate sa Mindanao, for example, is 190, gano'n. No? So, saan ang... Yung retail. Nasaan ang pagtaas? Doon sa sa distributor o nasa palengke o nasa middleman? Baka yung sa middleman, yun ang... middleman pa rin. Kung magkano yung delivery sa outlet. Ayun lang kasi hahabulin itong mga retailer. Yes, pero di ba meron na nga direct na yung retailers ay nakaka-access na sila directly sa mga, kaya lang mahirap pa rin yung transport, kasi may mga malalayong lugar, lalong magmamahal. Medyo tsaka yung yung pagkuha ng mga market, di ba? Hindi naman isa lang ang kakarga dun sa truck So dapat 10 or 20 yan. So dapat nga hindi di ba, hindi masyadong tumaas dahil fluctuating naman ang presyo ng gasolina. Yes, dapat hindi masyadong sumipa yung presyo. So sinabi natin na yung connection between retail at yung farm gate medyo may problema. Okay. Anyway, kumikilos na nga po ang Kongreso at ang Senado tungkol dito dahil nga laki ng disparity, Tapos, tinanggal na rin pinatanggal na rin ho ng Pangulo yung mga non-tariff barriers ng ibang mga essential goods. Yes, ang apektado na nakikita natin is yung onion, dahil dati kasi, di ba, may nagkakaroon ng meeting yung grower tsaka yung Department of Agriculture para pagpasok ng onion is hindi continuous. Ibig sabihin, pag may na-harvest ng March, April, nagpapasok lang ng onion ng mga July, August. Pero ngayon, kung hindi ginawa yan, tuloy-tuloy yung pagpasok niya. So, apektado, Yung pork and chicken naman, may shortage talaga. Yung pagpasok, yung pagpasok, continuous naman. So, hindi masyado. Saka yung bigas, continuous naman na pumapasok. Pero so, alam mo, bakit ngayon? Yung onion, medyo kasi hindi kung tuloy-tuloy ang pagpasok ng bigas, ba't ganun pa rin ang presyo? Ang taas-taas. Yeah, yung bigas kasi kaya walang masyadong ganung problema dahil continuous naman yung pagpasok natin. Yung world market lang kasi talagang mataas. Mahal. Yung presyo ng Thailand, Vietnam, kung makikita natin ka-Angel, last week nasa $5.95. Ngayon nasa $603 per metric ton. Wow. Tumaas Laki. And yung Vietnam rice tumaas din, So yun ang problema. Okay, pero may mas malaki tayong problema kasi yung Court of Appeal naglabas yung issue ng golden rice tsaka yung BT na talong. BT talong. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko maintindihan dito sa sa Supreme Court, Supreme Court, sa Court of Appeals, doon sa ating mga maestrado. The same argument nung sa sa BT corn. Pareho lang yung konseptong sinasabi. Pagkatapos, matagal na ginagamit at itinatanim yung BT corn. Tapos dito sa BT talong, eto na naman. Di ba? Ang problema, Angel, apektado yung mga
itong BT corn na tatalim dito sa ating bansa, and yung dahil dun sa decision na yan, no? Pati yung mga imported na soya and imported na corn, kasi BT yan no? So, majority BT yan. So kung napahinto yan, anong pagkain ng livestock and poultry? Hindi. Pero ang issue lang naman nila so far ngayon nasa BT talong at saka sa golden rice, di ba? Wala pa naman silang hindi. Baka gamiting issue. Petitioner. Dapat kasama 'yon dahil pareho. BT technology. Test is pareho. So, 'yun ang isang problema ngayon, no? So, yung mga shipment ng corn na dumadating, hino-hold ng custom. Ganun? Since when? Yes, last, I think 5 days ago. 5 days ago. So, yung shipment ng imported na mais at saka ng soya, pinipigil? Yeah, pinipigil din. Based on that decision, wala namang specific mention doon sa doon sa naging ruling ng Court of Appeals. Wala namang binabanggit tungkol sa soya at saka sa sa corn Yes, kaya kailangan i-clarify lahat. Kasi kung hindi, yung mga hybrid na rice, lahat hindi rin pwede yan. No? And yung hybrid na sabihin natin na tinatanim natin dito na hybrid paalay, hindi rin pwede. So, magkakaroon ng problema ang ating bansa. Oo nga, pero talaga hanggang ngayon hindi ko maintindihan bakit itong ating ilang mahistrado, hindi ko naman nila lahat hindi, nandun na tayo doon sa precautionary principle nila. Kaya lang, ang laki-laki na ng tinataniman ng BT corn sa Pilipinas at pinakikinabangan na ng ating mga magsasaka. Parehong argumento lang yun Di ba? May namatay na ba sa pagkain ng BT corn? Di ba sa buong mundo? O kaya sa production ng BT kaya ngayon flourishing yung textile industry sa maraming panig ng mundo dahil po sa BT cotton. Tayo lang na pag-iiwanan. Wala naman, may namatay sa gutom, di ba? Pero hindi dahil namatay sa Bacillus thuringiensis, di ba? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Sige nga, pa-follow up namin to. So, kaya na 5 days ago, may mga pinigil na shipment. Yes, On what basis? Dahil nga doon sa naging ruling na yun ng CA. Yes, so, yun ang malaking problema yan. And, kung hindi natin ipapasok yan, lahat ng atin pagkain, may problema. Bakit? Yung bang imported na darating na karne, hindi ba pinakain ng BT corn yun? Yun nga. Pareho lang. Sinasabi nga natin, may malaking problema yan. Ay, susme. Dapat tignan mabuti ito. Oo. Kung talagang tutol sila sa BT sa BT technology, huwag sila magdamit. Dahil wala tela ngayon sa buong mundo na hindi gumagamit na ng BT cotton. Galing India, galing Vietnam, galing, di ba? Kung saan yung mga, sa Bangladesh. Lahat yan, gumagamit na po ng BT technology. Ay, susme. Kasendo, maraming salamat. Anyway, mamaya may makakausap din tayo mula po naman sa Coalition for Agriculture Modernization of the Philippines, si Dr. Eufemio Rasco. Nakaschedule din sa atin siya mamaya. Kasendo, thank you Maraming salamat. Okay. Magandang umaga. Si Ginoong Rosendo So, ang chair po ng grupong SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. O nga naman, nakababahala itong ganitong mga paninindigan ng mga desisyon ng CA. Nandun sila sa precautionary principle. The same principle yung ginamit nung kini-question nila itong pagpasok ng BT corn. Ngayon, ang lawak na ng taniman ng BT corn sa Pilipinas. Ngayon, kung yan nila hahadlangan po nila, yun papasok na mga livestock. Ganun din naman ang bihira naman, ang mahal-mahal ng organically grown chicken
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede naman natin gamitin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng lahat ng mga masahista, mga doktor, mga barbero, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 18 makalipas ang alas 5 ng umaga. Relax lang kayo dyan ha. Lakasan nyo lang ang radyo dahil nag-iikot na si Sherwin Alparo. Sana mahuli kayo. Ayan ha. Mamimigay ko ito ng pera at iba pang mga premyo. Pero kung gusto ho ninyong mangutang at ang inyong lugar ay nasa ilalim ng state of calamity, kasama na natin ang Presidente at General Manager ng Government Service Insurance System, si Ginoong Wick Biloso. PGM Wick, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, partner, sa iyong mga tagapakinig. Kadami na nitong nagdeklara na ho ng state of calamity, PGM. So far, may mga nag-avail na ba? Meron po. Sapagkat alam po ninyo, bukas po ang ating emergency loan program sa Cavite at saka Occidental Mindoro. Okay. Ngunit as of yesterday po, 103 na ang nasa state of calamity. Kaya po ang ating pong mga opisina dyan ay atin ng naka-alerto para po makapagbigay ng emergency loan para sa atin pong mga membro. Pero may deadline pala, no? May deadline ang filing? May deadline niya na partner sapagkat pagkabukas niyan, binibigyan natin ng deadline para magbigyan ng kaakibat na atensyon naman sapagkat hindi po yung mga ating mga katauhan sa branches, meron din po silang ibang ginagawang mga trabaho. Sapagkat kailangan natin maging efficient po. Ngayon po, gusto ko pong ipaalam sa mga membro ng GSIS na yung mga kwalipikado po na mag-avail po niyan, pumunta po sa mga opisina namin. Alam mo partner, ang kailangan po dito ay nakapaghulog ng premium equivalent to at least 6 months for both personal and government share or 6 na buwan bago mag-apply. Ito po mga qualification, no? Hindi po nakalibog absence without pay, walang pending administrative case and or criminal charge, at sapat ang kanilang net take-home pay na hindi bababa sa 5,000. At para naman sa mga old age and disability pensioner, kailangan na may nakitira sa kanilang net monthly pension na at least 25% kapag pinawas na amortization ng loan. Okay. Uy, teka muna, Occidental Mindoro, ang deadline ng filing, May 7? May 7 na partner, pero papa-extend po natin po yan sapagkat mapupulsuhan po natin kung ano po ang dami ng tao dyan. Binibigyan lang po namin ng deadline sapagkat pagka wala hong deadline, napapansin po natin na nagpaparelax-relax. Hindi po napupuntahan, kaya po nilalagyan natin ng deadline. Siguro para mas ma-excite sila hanggang magkano bang pwedeng mahiram? PGM. Pwede po makapaghiram ng hanggang 20,000. Okay. Ang qualified borrowers na wala pang emergency loan. Okay. Yung hanggang 40,000 naman, yung may existing emergency loan. Ang kanilang net proceeds ay hindi lalagpas sa 20,000 pesos. Ang interest rate mo niyan, partner, 6% lamang, babayaran sa loob ng 3 taon in equal monthly installments. Ang 20,000 na emergency loan ay meron pong 655.56 lamang na hulog. At ikaw naman ay nakapagdoble sa naging 1,300 kada buwan. Yung pong loan proceeds ay credit sa atin pong Unified Multi-Purpose ID or UMID card or temporary e-card ng loan borrower within 2 to 3 working days once approved by the agency authorized officer. Okay. Pero partner, alam mo yung agency authorized officer, pag yan mabilis din umaksyon po ang GSIS. Pagka in-approve nila yan, ma-approve po agad. Emergency nga eh. Anyway, baka sabi nila, teka muna, saan kaya manggagaling ang pera dyan? Ang sabi ho ng balita naming mga nasagap, maganda ang financial performance ng GSIS sa first quarter.
PGM. Tama ka ron, Konting Pastor. yabang PGM dahil hindi lahat ng mga ahensya ng gobyerno ngayon ay magandang performance, ano? Alam po ninyo, pinagtutulong-tulungan po ito ng buong kasamahan natin sa GSIS, from the rest of your board, to the rest of the management. Mhm. At sa unang 3 buwan ng taon ay kumita ang GSIS ng 37 billion pesos. Ba? Ito po ay mas mataas ng 21% mula sa kinita natin noong 2023 Mhm. na 30.75 billion. Bunsod dito, paglago ng aming revenue tumaas ng 17% at umabot sa 85 billion. Ang income po ng financial assets ay 28 billion, tumaas ng 45%. Samantala, ang total asset ng GSIS ay 1.74 trillion, mas malaki ito ng 156 billion kumpara noong March 2023. Okay. Teka muna, saan ang galing? Yung 37 billion na talon in just 3 months. Alam po ninyo, ang bibigyan ko po kayo ng ideya kung saan po ang nanggagaling ang ating pong investment. Mhm. Ano ba, partner, 75% ng ating pong ang ating investments ay nasa pinakamatatag na mga investment. So kung halimbawa, kuya, tulad natin to, sa isa pong bahay, yung pong pundasyon natin ay 75% composed of, alam po ninyo, meron tayong mga 660 billion sa fixed income securities. Ito yung mga government securities. Ito yung mga ini-issue po ng Republika ng Pilipinas. At meron tayong maliit na mga na-issue naman ng top-rated corporations. Pero halos lahat po yan, government securities. Mhm. Meron po tayong 352 billion na pautang po sa ating mga miyembro. Ito po ay secured po ng kanilang mga retirement. 21.6 po ng portfolio natin yan. Billion yan? Million? Billion? Opo. Billion po. Billion, okay. Oo. Opo. Tapos meron po tayong real estate naman po na nagkakahalaga ng mga 204 billion. At yung real estate po nito, book value pa lamang ito. Hindi po natin adjust po yan. Ayun po. Meron naman po tayo tinatawag na mga strategic investments po. At ito po, meron po tayong tinatawag na equities, which is roughly 360 billion, at private equity, mga 52 billion, at saka mga preferred shares, mga hybrid securities po, pang equity, pero mas mukha talaga siyang fixed income. 2.2 billion pesos lamang po. Wow. So, yan po, dyan natin kinukuha po yung ating kita. Okay. So, pagka titignan mo po, ang kita ng natin, yung mga fixed income, yan po yung galing ng government security, talaga napakababa po ng kita niya. Yung ating pong pautang sa mga membro, roughly 11.4%. Kasi yung fixed income natin, mga 7% ang return. Ng real estate, 8.6%. Ngayon po, dito na tayo nagkakaroon po na tinatawag nating mag-i-invest po para maging strategic investment. May equities tayo, private equity at saka preferred shares, sapagkat dito po natin kailangan makuha yung yield. Ang yield po, tinatawag natin kita rin, karagdagan, para naman po masiguro natin na magkaroon po ng mas malaking kita ang ating pong pondo. At ayun po ay tinatawag na pinag-aaralan nating mabuti para ma-invest. PGM Week, magkano naman ang expense natin? Baka malaking ang kita, maliit naman, malaki din naman ang spending. Alam mo ba, maniwala ka partner, na 2.4 billion lang ang expenditure po natin at napaka baba po ng ating expenditure. Na napiling mababa ang aming maintenance and other operating expenses na 2.98% lamang. Sa batas ng GSIS, pinapayagan rito na umabot hanggang 12%. Sa unang 3 buwan ng taon, ang aming gastusin ay bumaba ng 41% kumpara sa nakabudget. Kaya po binabantayan po natin yan sapagkat atin pong training, parati po binabantayan mo yung expenses at pinalalaki mo ang ating pong kita.
PGM. So hindi lang po sa taas, Oo. pati sa baba, binabantayan. Sabi nga ninyo, tumaas ho ang kita, tapos bumaba naman ang spending. Inuulan tayo ng tanong dito, bakit daw wala silang dividendo? Abay, yung dividendo po na yan ay maayos po natin once na mga issues po na inaayos natin para sa mga accounting standards po natin. Kapag meron silang mga requirement bago kami makapagbigay ng dividendo. At saka ngayon, pinag-uusapan din namin paano pa namin mabibigay na mas magandang benepisyo ang ating mga membro. Ganun ba yun? Akala namin kamukha sa ibang pribadong kumpanya, pagka ito yung report natin, ito yung kinita, ito yung dividendo. Sa inyo, may mga approval pa ang ilang mga ahensya? Hindi po. Meron po tayong tinatawag na you have to follow certain accounting standards for you to provide dividend. So, mahirap po ipaliwanag yan sa mga tagapakinig. Oo. But it's being studied now? Opo. Kaya po, ang ginagawa po naman natin ay para po imbis na dividendo, sapagkat alam po ninyo, dividendo na yan, maliit lamang, kaya ang naghahanap kami ng ano pang mas magandang serbisyo na may bibigay natin sa ating mga membro. Kaya po tinitignan po natin ang maibigay ang isang bagay na talaga pong hinihingi ng ating mga membro, katulad ng tinatawag na para sa mga may sakit, living benefit. Kung ikaw ay magkaroon po ng cancer, heart attack, stroke, yung tatlong sakit po na yan, ay mabigyan ka ng one-time payout. At pinag-aaralan po, sapagkat kung ma-extend po natin yan, pati doon ho sa may sakit po sa kidney, sa lungs, at sa liver o anim na disease, ay mabigyan ng payout. Yan po pinag-aaralan namin. We aim to give to those 6 critical illnesses. Mabigyan namin sila mas magandang benepisyo. Pagkat itong benepisyo na talaga mararamdaman po ng ating mga membro. Kesa doon sa maliit lang na dividendo. Di ba? Sige. Anyway, hintayin ho natin yung magiging approval ho nung mekanismo kung paano. Pero definitely hindi naman inaabandona yung pong pagbibigyan ng dividend sa PG Week. Hindi po inaabandona yan. Okay. Baka daw pwede nyo turuan ng SSS. Mas maraming membro ang SSS kaysa sa GSIS. Pero bakit maganda ang kanilang kita? Kayo tanong, intrigador kayo eh. Hindi mo hindi mo lang ako sa VGM yan. Anyway, so saan again, doon ho sa mga gustong mag-avail dito po sa mga emergency loan benefits na ito, saan ho sila makikipag-ugnayan? Ang gawin po natin, bisitahin ang www.gsis.gov.ph o GSIS Facebook page, gsis.ph. Tumawag sa 8847-4747 sa Metro Manila o mag-email sa gsiskares@gsis.gov.ph. Okay. 9 years na ako sa government, may makukuha ba ako pagka naging or dapat maging pensioner ako? Hindi ko alam eh. Anyway, kung may mga tanungan ho kayo, diretso na ho ninyo kay PGM. Idiretso na lamang ho ninyo doon sa hotline na binibigay ho natin. Ano ba? Mauubusan tayo. 8847, tama ba? 8847-4747. Parang number to ni James Bond. Tama po yan. 8847-4747. 47. Kita ho ninyo, kabalik kadali tandaan. Ano itong GSIS Digital ID daw? Kailan daw ba ito magiging available? Abay, yung digital ID po, malapit na po yan. Abisuhan po namin sila sapagkat malamang sa ating bagong pag-anniversary, makapagkwentuhan tayo ulit. Sige, please. Tayo na marami pang ideya. Okay. Sige, para sa mga membro. Ayan. Kasi kung mataas ang inyong kita, mataas na din daw ang file ng iyong commercial. Okay, sige, magko-commercial. Hanip din magparinig itong aming mga technical partners dito eh. PJ, maraming salamat po. Ingat po kayo.
Thank you. Maraming pong salamat. Magandang umaga. Si PGM Week Biloso ng GSIS, antabayan po ninyo yung pong iba pang mga program. Anyway, kung may mga concerns ho kayo, asan na ba yun? Ayun, 8847-4747. Doon na ho kayo dumiretso ng inyo pong mga tanong para agad ho namang mabigyan din ng kasagutan. Maganda umaga, Pilipinas! Eto na, nasa Barangay Tipas, Taguig City, ang malakas promo natin. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo para mamigay po ng pera. Ayan, ha? At muli, ang ating pong panawagan po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga pauwi galing abroad, ay wag na ho kayo magbit-bit ng tsokolate pa sa lubong kung yan imported. May masarap hong tangerine chocolate dito sa Pilipinas, gawang lokal, pero taste global. At ang appearance po nito, pang-international. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na nating umaasa sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Mga negosyante na ho sila, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na cacao beans. Ipinoprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o diri kaya sa tangerinechocolate.ph. Mahigit 10 variants po ang available niyan at ang mga raw materials sa gamit ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, suportahan nun natin ang produktong gawang atin para lalong ganahang mag-produce ang ating pong mga magsasaka, hindi lamang po mga magniniyog, kundi ang iba pang sektor ng nasa sakahan. Tangerine chocolate, gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5. Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa ating mga mambabatas, mga mambubutas ng bulsa ng bayan. Lalong-lalo na sino itong congressman na ito? Tibay talaga ng apo, gano ha? Nakikisaw-kaw ho sa mga proyekto na laan para po sa Armed Forces of the Philippines. Mga infra funds yun na hindi naman niya pinagpaguran, hindi naman ho kasama sa kanyang mga ni-request, laan po para sa mga proyekto ng Armed Forces of the Philippines. O sa mga kampo na nandyan po sa area na nasasako po ng kanyang distrito. Pakiusap naman natin sa Armed Forces of the Philippines. I-invoke ho ninyo yung prerogative na mag-demand ng security clearances para po sa mga kontraktor na papasok po dyan sa inyong mga kampo. Prerogative ho ninyo yan in terms of security. Wag ho kayong masyadong nagpapaniwala at nasisindak dito sa mga lintik ng mga mambabatas na ito na gusto pang pagkakitaan ho yung mga proyektong hindi naman ho para sa kanila. WHO na bahala naman matapos makita ng bird flu ang gata sa Estados Unidos. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Labis na nababahala ang World Health Organization matapos madiskubre ang H5N1 bird flu sa Rona gata sa Estados Unidos. Ayon kay Dr. Wen Jingjiang ng WHO Global Flu Program, natukoy yung virus sa very high concentration ng gatas mula sa infected na mga baka sa lugar. Natukoy rin ang viral fragment ng bird flu sa mga sample ng gatas mula sa grocery store sa US. Pero tiniyak ng US FDA na ligtas pa rin sa human consumption ang pasteurized milk at hindi naman daw nangangahulugan na naglalaman ng samples ng intact at infectious na pathogen. Una rito, isang lalaki sa Texas ang dinapuan ng bird flu matapos magkaroon ng contact sa isa namang infected na dairy cattle. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, si Dr. Eupemio Rasco, academician po mula sa National Academy of Science and Technology, presidente po ng Coalition for Agriculture Modernization of the Philippines. Dr. Rasco, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman. Oo, kanina ho, kausap natin si Casendo, medyo nabahala tayo doon sa sinabi niya na hinarang po ang pagpasok ng shipment ng BT corn at saka BT soya dahil po sa naging ruling ng isang dibisyon ng Court of Appeals doon ho sa isang petisyon may kinalaman sa BT talong at saka BT doon sa sa golden rice. Sabi ko nga, ano naman kinalaman yung desisyon na yon doon sa mga, hindi naman, kasama ba ang issue ho ng iba pang mga BT products? Nabasa ko po ang ruling at siyempre ito'y pinag-aaralan pa ng ating mga abogado. Ang impression ko ay ang tinatamaan lang ito ay ang BT talong
at saka golden rice. Okay. Dito nga po tayo sa BT Talong. Ang tagal na ho nito eh. Mabuti ho wala pang ibang bansa na nagpo-produce ho ng BT Talong. O meron na? Meron na po. Nauna na sa atin ang Bangladesh. Kung iisipin, nauna tayong nag-aaral ng BT Talong. Pero nauna siyang magbigay ng permiso sa mga mananaliksik upang ma-introduce ang BT Talong sa kanilang mga magsasaka. Okay. 2010 pa po ay ginagamit na sa Bangladesh. Okay, Bangladesh, naunahan na tayo sa BT Talong. What about ang golden rice? Kasi binibida natin ito na ito yung pinakamainam na solusyon natin pagdating ho sa panglalabo ng mata o vitamin A deficiency ng ating mga kababayan. Meron na hubang nauna sa atin? Wala pa naman. Ay, salamat. Oo. At tayo ang kauna-unahan kung sakali na bigyan natin ng permiso ng pamahalaan na ito'y dali natin sa mga magsasaka. Okay. Meron ho bang sagot na so far doon sa naging desisyon na yon ng CA? Bago lang labas ang desisyon ng Court of Appeals natin, April 17, at base sa feedback ng ating mga researchers sa Philippine Rice Research Institute at sa UP Los Baños, ay pinag-aaralan pa ng kanilang mga abogado kung anong tamang reaksyon at sa utusan ng Court of Appeals. Siyempre, gusto nila na ipagpatuloy ito, subalit dapat nilang pag-aralan kung paanong tamang hakbang upang maituloy nila ang kanilang ginagawa. Dr. Rasco, ganito ho, yung precautionary principle sa paggamit po ng BT technology, yan din po yung in-apply noon dito ho sa BT corn bago ho ito malaganap na nagamit dito sa Pilipinas at ngayon pinakikinabangan ng napakalaking bahagi po na malaking porsyento, nasa mga 80% na yata ng mga nagtatanim ng mais nakikinabang ho dito. So, anong bagong prinsipyo o pagtutol nila sa BT technology na ginamitan po ng precautionary principle na naman? Wala naman pong walang bago. Prinsipyo, precautionary principle pa rin at saka yung rito kalikasan yun ang kanilang in-apply dito. At tama kayo, bakit naman pwede sa ibang produkto ng biotechnology pero sa BT Talong at golden rice ay hindi. Yan po ang pinag-aaralan ng ating mga abogado at sana po ay magawa nila ng paraan lalong madaling panahon sapagkat ang tinamaan ng ruling na ito ay hindi naman ang ating mga mananaliksik. Ang tinamaan nito ay ang ating mga magsasaka at mga consumers na patuloy na magsasuffer in the case of BT Talong sa exposure sa pesticide. Sapagkat habang wala ang BT Talong, ang ating mga magsasaka ay patuloy na gumagamit ng mga harmful na synthetic pesticide. At base sa pag-aaral ng ating mananaliksik, ay talagang malawak ang paggamit nito at ang epekto sa ating mga magsasaka ay talagang napaka-tindi. Doc, actually hindi lang mga magsasaka, ulti ho yung ibang mga marine life, apektado nung pong mga residue na yan, ng mga pestisidyo, ng mga chemical residues na yan na nanggagaling po sa mga pesticide na napupunta sa kailugan. Base sa pag-aaral ng ating mananaliksik ay 42% ng kanilang soil sample na nakuha ay contaminated ng mga harmful pesticide. At tama kayo, malamang yan ay hindi lamang titigil sa ating lupa. Yan ay pupunta sa ilog at patuloy na pupunta sa marine life. Opo. Ang magsasaka naman ay napatunayan nila sa survey na 46% ng ating mga magsasaka ay nag-report na sila ay nagkasakit sapagkat patuloy silang gumagamit ng synthetic pesticides dahil wala silang mapagpipilian na control measure para dito sa insekto na kumakain ng kanilang halaman. Anyway. Sa mga consumers naman, meron din pong masamang effect.
sapagkat na-detect ng ating mga mananalistik na 20%, 20% ng mga talong na nakikita sa palengke ay may nadidetect na insecticide residue. Ang lahat ng ito po ay mababawasan kung hindi man patuloy na mawawala kung maibibigay natin ang choice sa mga magsasaka natin na gumamit ng DT talong. Oo. Anyway, Doc, abangan namin yung magiging sagot ng ating mga abogado para ma-depensa po yung issue ito. And sana nga po maging wake-up call itong mga pinalaki ninyo sa ating pong mga maestrado na tingnan yung side ng science. Wala namang masama na maging precautious tayo, maingat tayo. Pero kung sobrang ingat naman, paano natin malalabanan yung mga bagong mga bagong sakit kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng science na mapagana natin tsaka yung bang mga scientists natin papayag na makasira ito sa tao, 'di ba? Ang layunin nito ma-minimize nga yung pinsala ng mapaminsalang mga technology na present na po sa ating paligid. In the meantime, Doc, abangan namin yung sagot ng mga abogado po sa panig naman ng coalition. Thank you po. Makagawa sila ng paraan upang maipagpatuloy ang introduction ng mga useful na technologies na ito. Apo. Thank you, Doc. Thank you. Maraming salamat. Si Dr. Eupemio Rasco Jr. mula po sa Coalition for Agriculture Modernization of the Philippines. Yun ang problema yung fear of the unknown. Yun yung kinatatakutan natin. Yan. Kaya tumisan talaga. Ay, susme. Sana maintindihan ng ating mga policymakers na ating mga maestrado na kakampi ninyo ang mga scientists. Hindi ninyo kalaban. Maganda umaga, Pilipinas! Isambay na si Sherwin Alparo. Uy, may sawa natagpuan sa Barangay Commonwealth. Antabayan po ninyo report ni Val Gonzales. Oras muna sa buong kapuluan. 7 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, 2 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga, para tayo ganahan mo sa pagbangon, dapat nag-uulta tayo araw-araw, para may panlaban tayo sa stress, pagod at puyat. Yan po ay available sa Lazada at Shopee at available din po sa Mercury Drugs, sa mga pangunahing butika all over the country. Mamigay muna tayo ng pera! Sherwin Alparo, where na you? Sherwin. Yes, Angelo. Yung, go. Yes, nandito tayo ngayon sa 3 lugar. 3 lugar. Pantakin mo 3 lugar. Ito, lugar to ng Pateros. Ito, lugar naman to ng Pasig. Pero ito naman, lugar ng Taguig na nagdiriwang ng 437 founding anniversary ngayong araw. Kaya naman, 425, markado yan sa Taguig dahil merong biggest sale ever na mangyayari mamaya dyan sa BGC. So yung mga daan sa BGC, nakasale mamaya. Ewan ko kung itong mga ulam at mga agahan, nakasale din ngayong umaga. Sinasagig. Ang sarap ng spaghetti. Dali na. At sinong winner natin, Sherwin? Mamaya ka na makikain. Ito ang tindahan na to na Poching and Bea Lugawan na nakatutok sa DZRH. Magandang umaga, ate. Magandang umaga po. Ang pangalan niyo po? Micaela Gumapi. Ate Micaela, palagi kayo nakatutok sa DZRH? Parati po, nakasubscribe pa. Ba, talaga. Facebook page. Ayan. Opo, 2 po. 2 phone nila yung nakasubscribe. Kita-kita mo galing, naman yun yung kanina pinanonoran. Ayun yung isa. Sino paborito ang announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Angelo Palmones sa tanong programang paborito yung pinakinggan tuwing umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Bigyan ng 1,000 pesos yan. Thank you po. Ayan. Meron din kayo pampaganda, ate. Meron kayo, Ate Bea, na ayan. Salamat po. At syempre, ang pinakamabigat na grocery bag ng DZRH yan. Sa inyo po yan. Yeah. Thank you po. Kayang-kaya ni ate. Maraming salamat din sa inyong pagtutok palagi sa DZRH at sa mga nais manalo. Ngayong 425,
ang 437th founding anniversary ng Taguig. Tumutok lang sa DZRH. Mag-ikot po ang DZRH dito sa inyong lungsod para mamigay ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Teka muna, habol natin yung sawa. May sawa daw po na natagpuan sa Commonwealth. Nasa loob ng bahay, Sherwin Val Gonzales. Val. Kuya Angel, ito isang reticulated python, no? Kung tawagin ay ang scientific name nito ay Malayo Python reticulatus, na tinatayang nasa 3 metro mahigit ang haba. Itong nahuli ng mga residente dito sa isang creek sa creek. Street. Oo, sa creek. Dito sa Doña Nicasia sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ang nabanggit na sawa, Kuya Angel, ay kinuha na ngayon ng DNR Enforcement Team ng Metropolitan Environmental Office. Ayon sa DNR, ang reticulated python ay isa sa pinakamalaking uri ng ahas sa buong mundo na maring umabot ng higit pa sa 6 na metro ang haba at karaniwang